first time kong sumali ng trail run na organized by Action Asia Events. Ito yung 2026 Healthy Hike and Run at yung kategory na sinalihan ko, 13 kilometers. In-invite ako ng aking kaibigan sa Hong Kong dahil meron siyang ibibigay na discount code sa registration. And I said yes, walang pag-aatubili. Pero 1 week prior sa event, nag-training muna ako ng saglit. Para sa aking endurance, umorder ako sa Taobao pero hindi dumating yung mga orders ko. At dahil sa Hong Kong yung event na gaganapin, para sa katulad kong nasa Macau, mahihirapan akong magbiyahe ng maagang maaga. Kaya naisipan kong why not mag-overnight camping na lang doon sa site mismo para makasave pa ako ng time at the same time much more preparation. At saka hindi ko rin kabisado yung lugar na yun sa Yunlong. So buo na yung plano ko. After ng simba, pagkatapos ng tanghalian, dumiretso na ako papuntang Hong Kong. Dala ko lang yung sleeping gears, hindi na ako nagdala ng mga cookset at iba pa para hindi mabigat masyado. And nagbaon na lang ako ng mga ready to eat cooked meals. May background naman ako dito sa Hong Kong pero sa lugar na pupuntahan ko, first time ko pa. And sumusunod lang ako sa instruction na binibigay. Kaya pagpaakyat sa barbecue station, nag-taxi na lang ako kasi yun yung mas convenient. So kinabukasan maagang maaga. So video hata before mag-start na. Tapos ito yung starting point ng venue. Komportable siya as camping site kasi meron siyang CR. Ito pala yung Tai Lam Country Park, Taitong Barbecue Station dito sa Yunlong. At habang payapa pa yung paligid, naisipan kong mag-take ng videos for remembrance din. This is something that you don't see every day. Now let's cut to the chase. Mamaya, dumarating paunti-unti ang mga participants. Hindi nagtagal, dumarami na yung tao. Yung ibang participants nagsidatingan na habang yung iba nagwa-warm up na. Sunod-sunod ang mga taxi na dumating. So time check natin is around 6:58 in the morning. Call time is around 7:45 and abala ang lahat sa kanilang mga ginagawa. Habang ako, chill lang. Hindi pa ako nakaligpit sa aking tinutulugan. Wala nang atrasan to, handito na tayo eh. Hinintay ko si Ning kasi yung race bib ko nandun sa kanya. Habang nag-iimpake ako ng gamit kasi merong bag tag na pwede naming mapaglalagyan para safe yung mga bagahay namin. At habang hindi pa nag-uumpisa, hinanda ko din yung mga secret ingredient hydration technique ko. Wala akong running coach, pinapanood ko lang to sa TikTok, yung mga videos, tutorials, tips, and other advice kung paano tumagal sa running, yung mga endurance topic. Kasi first time kong subukan yung trail running. Gusto ko lang i-test yung limit ko kung hanggang saan ang kaya ko. And then here comes me representing the Philippines. Pero hindi lang ako nag-iisa, marami pa kami. Marami din akong nakikilalang mga bagong kaibigan na mahilig din sa ganitong endurance challenge. And the person who invited me here is the same person who invited me in our costering last time. Meron nga pala itong tatlong kategory, 5 km, 13 km, and 19 km run. Yung sinalihan ko is 13 km at yung babayaran ko supposed to be is 550 Hong Kong dollar. Pero dahil may discount coupon yung kaibigan ko, naging 200 Hong Kong dollar na lang siya or 1,400 in peso. And this was organized by Action Asia Events. Ito yung Facebook page nila. Follow and like na lang para updated kayo sa mga upcoming events na gaganapin pa nila. Ilang minuto na lang bago mag-umpisa, sinet ko na yung smartwatch ko and its GPS. Wala akong masyadong kuha sa phone ko dahil siguro pagod na rin ako kaya ito na lang yung mga videos ng mga aking mga kaibigan na hiningi ko. And based on my smartwatch, ito yung mga datas ko. Ito yung elevation, ito yung trail route niya, and some pictures. Ito yung mga common friend ko na pagdating sa Nature Outdoor Adventure Trail dito sa Hong Kong. Ang ganda ng trail path na dinaanan namin. At ito lang yata ang kaisa-isa kong POV pagdating ko sa finish line. Sulit na sulit yung activities na sinalihan ko. Pero bakit ko nga ba ito sinishare sa inyo? Well, ito na yung mga realization natin sa buhay na mag-uugnay sa current event na sinasalihan natin kung ano man ang mga ginagawa natin ngayon. Alam nyo, sinulat ko ito sa Facebook lang pero uulitin ko ulit dito. Alam nyo, sa totoo lang, sobrang ganda ng trail, sobrang ganda ng tanawin, yung overlooking view ng dagat, ng reservoir. Kaso hindi ko na nakuna ng video dahil naghahabol kami sa oras. Kaya may panghihinayang ako sa bandang dulo na sana pinalikan ko pa. At ito yung sinasabi kong nakalimutan natin ma-appreciate ang mga magagandang tanawin sa harap natin. Dahil nagulag tayo sa ingay at palakpak na posibleng matatanggap natin kapag nagtagumpay tayo nito. And this is the price we have to pay at
Kahit sa totoong buhay, ganoon na din. My relentless pursuit of the time caused me a regret for not enjoying the view. Victory is the prize to the person who molded it in narrow streets under the heat of the sun with nothing but passion and determination. They are the one who will get it because in the first place, they are the one who created it. And it's not because of what they want, but because that's what they deserve. Pinagtrabahuan na yan. Remember, when you can survive the breaking point, you become unbreakable. Stay with the challenge. The difficult part is not the obstacle, it's a filter. Because if it's easy, then everyone is doing it. And in economic point of view, it loses value and becomes average. Like for example, if the part of the climb was too easy, then the view of the summit becomes average. It's normal and feels like nothing. You see, Ferrari becomes expensive not because of its brand, but because only few units are being manufactured. Now, imagine you are a Ferrari. Pressure is the entrance fee. And this is my realization sa aking sinanihan na 13 kilometer. So that's it guys. Our farming is already here. And thank you for watching. Kita-kit sa sunod na akong i-upload or kung asa man kumaabot or dito ba sa Hong Kong or sa Macau. Leave a comment or message me here. Sabay tayo sa susunod na mga endurance challenge and outdoor activities. Kung bakante ko, I will go. Kung kaya ko. But sometimes naman tayo inaasikaso nga pamilya, natay anak. So, sa balibad ko. Peace! Bye-bye!